Ratsada sa Timog Katagalugan, ratsada sa balita, ratsada sa komentaryo, ratsada sa taong dapat nang papurihan at dapat ding punahin. Ratsada sa Timog Katagalugan, Lunes hanggang Biyernes, kasama ang inyong lingkod bayan, Ani Balmes, at ang coordinator reporter, Menal Almario, kaagapay ang mga tirador, news correspondents, ratsada sa Timog Katagalugan, ratsada! Magandang umaga mga kaibigan, ratsada sa Timog Katagalugan. Sa unang bahagi ating ratsada ng mga balita. Muli po kami ang inyong magiging tagapagbalita. Ito po si Ani. Ito po si Menan. Magandang umaga po. At ngayon sa detalye na ating mga balita, itinutulak ni Quezon Representative ang Helena Helintan, chairperson ng Committee on Health, ang pagsasabatas ng House Bill 9204 o lokal na pamahalaan kabalikatan sa pag-abot ng Kalusugang Pangkalahatan Act. Sinabi ni Tan sa kanyang pag-sponsor sa nabanggit na batas na ito ay nagtataglay ng mga probisyon na lubhang mahalaga para sa kalidad, madaling makamit at napapanahong serbisyong pangkalusugan lalo na sa gitna ng nagaganap na COVID-19 pandemic. Layuning amyandahan ng House Bill 9204 ang Section 287 ng Local Government Code of 1991 upang matiyak ang paglalaan ng 15% ng IRA para sa health services sa lahat ng LGUs at inaasahan din ang kanilang gagawing pagkilos bilang paghanda sa mas malaking papel at responsibilidad sa pagkakaloob ng serbisyong medikal. Ratsada sa Timog Katagalugan. Sa ibang balita, hindi pabor ang Department of Interior and Local Government o DILG na alisin na ang pulisiyang nag-uubliga sa publiko na magsuot ng face shield sa mga pampublikong lugar. Sinabi ni DILG spokesperson Jonathan Malaya na hindi pa ngayon ang tamang panahon para bawiin ang face shield policy, gayong problema pa rin ang COVID-19 pandemic. Bukod dito, hindi pa nga anya nakakamit ang inaasahan na tinaguriang population protection kung saan nasa 50 milyong katao ang nababakunahan kontra COVID-19. Iginiit ni Malaya na karagdagan layer ng proteksyon laban sa COVID-19 ang paggamit ng face shield. Kung tatanggalin ito, kailangan anyang palitan ito ng isa pang uri ng proteksyon na ayon kay Malaya ay ang bakuna kontra COVID-19. Ratsada sa Timog Katagalugan. Nagbabala naman si Anak Kalusugan Party List Representative Mike Defensor sa mga ospital na food items ang ibinibigay sa mga health workers kaysa cash incentives. Ginawa ito ni Defensor matapos na makatanggap ng reklamo na mayroong mga specialty hospitals sa Quezon City hindi ibinibigay ang cash incentives sa kanilang mga health workers. Nasa 40,000 pesos na cash incentives anya ang inaasahan ng mga health workers sa mga ospital na ito pero sa halip ay bigas at groceries ang kanilang natanggap. Ipinapaalala ni Defensor na sa Bayanihan 2 Law, ang bawat health personnel ay entitled na magkaroon ng buwanang wrist allowance bukod pa sa kanilang hazard pay at iba pang benefits. Kung tutuusin, ilang buwan na nga anyang delayed ang additional compensation na ito pero sa halip na cash ay in-kind pa ang iginawad sa mga health workers. Ayon kay Defensor, paglabag sa procurement law ang maaaring sapitin ng mga ospital na ito kung itutuloy ang pagbili ng mga food items kapalit ng dapat ay cash incentive sa mga health workers. Kaya naman hinihimok ng kongresista ang Department of Health na magbigay ng update sa mga mambabatas hinggil sa kanilang compliance sa Bayanihan 2 Law. Ratsada sa Timog Katagalugan. Inilala ni Employees Compensation Commission Executive Director Estela Sipangan Banawis na compensable ang karamdaman sa pag-iisip mula sa pagod at stress ng trabaho gaya ng nakapaloob sa House Bill 6253 o ang mental wellness leave na itinakda ni ang Provinciano Party List Representative Alfred de los Santos.
Sa ilalim ng SB 6253, bibigyan ang mga manggagawa ng 5 araw na karagdagang paid leave bukod pa sa kanilang vacation leave at sick leave. Mapapailalim ang nasabing panukala sa Republic Act 11036 o ang Philippine Mental Health Law na naglalayong bigyan ng proteksyon ang mga manggagawang nahaharap sa psychiatric, neurologic at psychosocial issues, lalo pat dumarami ang may depressive disorders dahil sa COVID-19 pandemic. Ayon sa DOH, 17 milyong Pilipino na ang may depression. Sabi naman ng National Center for Mental Health Crisis Hotline, umaabot na sa higit 11,000 ang natatanggap nilang tawag noong 2020 kumpara noong 2019 o 2019 na 3,000 lang ang natanggap nilang tawag. Dahil dito, sinabi ni De Los Santos na mahalagang mabigyan ng agarang atensyon ang mental health ng mga manggagawa sa harap ng matinding stress at pangambang dulot ng COVID-19. Ratsada sa Timog Katagadugan. Sa larangan naman ng politika, 5 na mga posibleng kandidato sa pagka-presidente ang pinagpipilian umano ni Pangulong Rodrigo Duterte na susuportahan sa national elections sa susunod na taon. Tinukoy ni Presidential Spokesperson Harry Roque, sina Davao City Mayor Sara Duterte at Senador Bongo. Pero ayon kay Roque, hindi pa rin sang-ayon ang nakatatandang Duterte na tumakbong Pangulo ang kanyang anak sa susunod na halalan. Wala siyang desisyon as to who might run. Mayor Sara, Senator Manny Pacquiao, former Senator Bongbong Marcos Jr. and even Manila Mayor Isko Moreno ayon kay Roque. Yan ang narinig ko, including Senator Bongo, dagdag pa nito. Si Pacquiao ang presidente ng PDP Laban Party na ang tumatayong chairman ay si President Duterte. Miyembro naman ng partido sina Moreno at si Senator Go na long-time aide at pinagkakatiwalaan ng Pangulo. Una rito sinabi ni House Ways and Means Chairman at PDP Laban Stewart, Representative Joey Salceda, naniniwala siyang tatakbong Pangulo sa 2022 si Sara. 5 partido umano ang handang tumulong kay Sara. Gayunman sinabi ni Roque na wala siyang alam kung nakapagdesisyon na ang anak ng Pangulo. Ratsada sa Timog Katagadugan. Sa iba pa ring balitang nasyonal, suportado ng Commission on Human Rights ang pagpasa sa panukalang batas na magpapahintulot sa mga senior citizens at persons with disabilities o PWDs na bumoto ng 7 araw bago ang actual date ng halalan sa 2022. Base sa datos ng COMELEC noong 2019, mayroong mahigit 85 million na senior citizens at nasa 360,000 PWDs sa bansa. Sa isang statement, pinuri ni CHR spokesperson Jacqueline Ann Digia ang Kongreso dahil sa pagtitiyak nito na makakaboto ng madali ang mga marginalized members ng lipunan tulad na lamang ng mga nakatatanda at PWDs. Sa pamamagitan ng panukalang batas na ito ay mapapahintulutan din ang COMELEC pati na rin ang iba pang line agencies na makapagtalaga ng accessible establishments para sa maximum voting participation ng vulnerable populations. Tinukoy ni Digia ang karanasan ng ibang mga bansa kung saan naapektuhan ng COVID-19 pandemic ang kanilang halalan dahil takot bumoto ang kanilang mga mamamayan sa posibleng hawahan ng coronavirus 2019. Bukod dito, may kaagibat din anyang additional burdens sa health officials na inatasan na tiyakin na hindi lalong kumalat ang virus. Noong Mayo nang aprubahan ng House Committee on Appropriation ang panukalang batas para payagan ang mga senior citizens at PWDs na bumoto ng mas maaga para sa halalan sa susunod na taon. Ratsada sa Timog Katagadugan. Balita naman mula sa Philippine National Police, mariing tinutulan ni PNP Chief Police General Guillermo Eleazar ang panukala na iwanan ng mga pulis sa police station kung saan nakatalaga
ang kanilang mga service firearm kung off-duty. Ayon kay Eliazar, responsibilidad pa rin ng mga pulis na rumesponde sa krimen kahit off-duty, kaya kailangan pa rin na may sandata na pangdepensa. Pero mga short firearms lang aniya ang pwede nilang dalhin kapag sila'y off-duty at ang mahahabang armas ay tama lamang na iwanan sa istasyon. Lumutang ang usapin kasunod ng pamamaril at pagpatay ni Police Master Sergeant Hensi Sinampan kay Lilibet Valdez, 52 anyos sa Fairview nitong nakalipas na Lunes gamit ang kanyang service firearm. Naniniwala si Eliazar na nasa pagkatao at pag-iisip ng isang pulis kung kailan at saan dapat na gamitin ang kanyang baril. Ratsada sa Timog Katagadugan. Karagdagang police report pa rin. Dalawang patay sa nangyaring engkwentro bandang alas 4:17 kahapon sa pagitan ng mga otoridad at dalawang umano'y notorious sa robbery kidnapping personalities sa may bahagi ng silangan exit SLEX sa Calamba, Laguna. Nakatanggap kasi na report ng Regional Intelligence Division na Anti-Carnapping Unit ng PNP Calabarzon na isang Chinese ang dinukot ng grupo sa Asiana, Parañaque City gamit ng isang Toyota Hi-Ace color white. Dahil dito agad nagsagawa ng patrol ang Red Ancar sa may southern part ng NCR kung saan naispatan ang nasabing Toyota Hi-Ace patungong SLEX. Nang makarating sa Kabuyaw exit, natunugan ng mga suspects ang presensya ng Red Ancar. Nagpaputok ang mga suspect habang hinahabol sila ng mga operatiba. Na-recover ang bulto-bultong pera, ID at sapa ng isang pulis. Dalawang caliber 45 pistol sa van ng mga napatay na suspect na mga miyembro ng kilabot na robbery kidnap for ransom group. Nagdulot din ang mabigat na daloy ng trapiko mula sa Santa Rosa, Laguna hanggang Silangan Exit southbound. Tadtad ng bala ng baril ang puting van kung saan sakay ang mga suspects. Habang sinusulat ang balitang ito, hindi pa malinaw kung na-rescue pa o na-rescue ang dinukot na Chinese. Ratsada sa Timog Katagadugan. Sa ating huling balitang lokal, tinatayang 72 coconut farmers ang tumanggap ng 4,000 pesos sa bawat isa sa ilalim ng programa ng Philippine Coconut Authority na Coconut Rehabilitation Program at bahagi na rin ng COVID-19 response ng naturang ahensya. Ang naturang aktibidad ay isinagawa kahapon, partikular sa General Luna, Quezon. Ang mga coconut farmers ay nagpatubo ng nyog para maging seedlings. 150 seedlings ang kanilang napatubo at nakatakda itong itanim sa kanilang mga nyugan. Ang mga ito ay kanilang itatanim at pagkatapos ay magsasagawa ng inspeksyon ang Philippine Coconut Authority. Kapag naitanim na nila ay muling magkakaroon ng payout at babayaran pa ang farmers ng halagang 4,500 pesos. Napakaganda ng programang ito na palawak na ang nyugan ay makikita pa ang ating mga magnyunyog. Ang nasabing aktibidad ay isa lamang sa makabuluhang programa ng PCA sa ilalim ng Department of Agriculture na tinrabaho ng mga opisyal ng pamahalaan kabilang si Congressman Mark Inverga bilang chairman ng Committee on Agriculture and Food sa mababang kapulungan ng Kongreso. Ratsada sa Timog Katagadugan. Sumay nyo mga kaibigan ang ratsada ng mga balita sa araw na ito ng Biyernes, June 4, 2021. Ang mga balitang yan ay hatid sa inyo ng Team Energy. Alright! Okay. Maraming salamat. Bukas mayroon ulit tayo at bukas ay Sabado, ano? Sabado Ay, bukas. bukas nga pala, yung iyong ano. Bukas, bukas yung na iyong lang. sa Harana at Joke Time, 200 pesos at baka mayroong kang guest, ano, Hana? Bukas And tingnan lang natin, dublado. hindi mo pa nakakausap kung sino magiging guest mo. Pero Titingnan natin, pero sigapin kung natin. Oo. At syempre, bukas din ay tayo doon, may ratsada pa rin naman tayo. Siyempre. Alright. Maraming salamat po hanggang bukas sa ating mga PA admins. Thank you very much. Ito po si Ali, nag-iwan ng isang magandang umaga. At siyempre, ito naman po si Menan Almari na bagamat sinasabing durong itim, lintik naman po sa gandang lalaki. Maraming salamat sa ginawang pagsubaybay. Hanggang bukas po. Magandang umaga. Ratsada!
Ratsada sa Timog Katagadugan. Ratsada sa balita. Ratsada sa komentaryo. Ratsada sa taong dapat nang papurihan at dapat ding punahin. Ratsada sa Timog Katagadugan. Lunes hanggang Biyernes. Kasama ang inyong lingkod bayan, Ani Balmes. At ang coordinator reporter, Mena Lalmario. Kaagapay ang mga tirador. News correspondent. Ratsada sa Timog Katagadugan. Ratsada!